Nakakatuwa, ano? Kaya ako hindi na ako makaalis. Dami nag-aanyaya, hindi makaalis. Kasi Lunes pa lang, inuupuan na. Kaya salamat sa mga miyembro nating nagagawa ng background, pati invitation natin. Kaya alam na nila ang papakinggan nila. Tama ba? John 5:39, about Bible po tayo. Pero ang i-expound natin po ay hindi yun, kundi yung gustong ipakilala ng Bible. Ano sabi po ng Bible? Basa. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they which testify of me. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pagkipagpala po na yung mga salita. Ikaw po ang magturo sa amin, sa akin, magpala, magpatawad, magbigay ng mayamang pagkilos ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Search the scriptures. So, yan po yung scriptures. Yan na po yung Bible. Ano po? Tayo po naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan lamang po ang aklat na kung saan ang kinasihan ng banal na Espiritu. Ano ha? Sabi po ng 2 Timothy, alam na po natin, hindi na po natin bubuksan. Lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay baka pagpapatunong sa atin sa ikaliligtas magitan ng pananampalataya. Tama ba? Na kinasihan ng Diyos. Pag sinabihan ng kinasihan, ang paliwanag niya ay nasa 2 Peter verse 1 and verse 20 and 21. Na malaman ninyo na alinmang hula ay hindi nanggaling sa karunungan ng tao, kundi ang bawat sumulat ay nangaudyok ka ng banal na Espiritu ng Diyos. So sa udyok, sa kapangyarihan, sa impluensya ng Diyos, nasulat ang Biblia. Kaya sila ay naging instrumento lang para maisulat ng tama at walang mali at nagkakaisa ang purong dalisay ng salita ng Diyos. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. Tama ho ba? Kaya napakahalaga po ng Biblia. Ito ang Bibliang ito ay napakalawak ng kaalamang pwedeng ibigay sa atin. Mula hanggang nilikha hanggang sa katapusan ng mundo. Pero nais ko pong ibahagi sa atin ang sentro na gustong ipakilala sa atin, balikan po natin ang talata. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Huwag niyong alisin. The Bible is the Word of God, and it does not only teaches us the way of salvation. Isa din sa magandang aral na makikita natin sa Bible ay yung tamang turo sa kaligtasan. Nais ko pong sabihin sa inyo, kaya may maling paraang itinuturo ang mga tao pagdating sa kaligtasan ay bulag sa kaalaman ng banal na kasulatan. Pandalwa, bukod sa bulag, marami hindi talaga nagbabasa niyan. Yung iba naman nagbabasa, mali ang conclusion kasi biyaya rin man ang maintindihan ang turo ng kaligtasan. Pero ito ang nais ko pong idiin. The Bible is the Word of God, and it does not only teaches us that the way of salvation, but also the greatness of the way of that salvation. Kaya sabi po ng talata, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they which testify of me. Ibig sabihin, sa leksikin nyo ang banal na kasulatan, makikilala nyo si Kristo. Tama ho ba? Gusto nyo bang makilala si Kristo? Wala yan sa TV. Nasa banal na kasulatan yan. Wala yan sa maghapong pagpe-Facebook na hindi din naman nagbibigay ng mga Word of God.
kundi puro post lang ng post. Nakakaumay. Gusto mo makilala kung sino si Jesus? Search the scriptures. Amen? They which testify of me. May kilala mo siya, kasi ang Bible, ano pa pakilala sa akin? At alam niyo pa mga kapatid, kaya may mga taong pupunta ng langit dahil nakilala si Jesus. Kaya may mga taong nagkaroon ng magandang pamilya, masaya ang pag-ita ng magkabiyak sa kabiyak dahil nakilala si Jesus. Tama ba? Kung gusto mong sumaya ang pamilya mo, hindi ang susi, dami ng pera. Hindi kinis ng mukha. Hindi height ng napangasawa mo, kundi nakilala mo yung source of peace. Nakilala mo yung nagbabago ng buhay. Kaya mga minamahal, huwag niyong mamaliitin ang magbasa ng Biblia sapagkat diyan mo maikilala ang pinakadakilang persona. Ang sabi ng John 8:12, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Wala akong namimiligro. Walang komplikadong buhay kung si Jesus ay nakikilala. Bakit? Ang dulot niya ay liwanag, hindi dilim. Ang dulot niya ay katinuan, hindi kaguluhan. Amen? Ang dulot niya ay pagbabago, hindi paglala. We read the Bible. Why? It testifies Christ. Amen? The greatest person na pwede nating makilala, hindi ang mga sikat na artistang namang Korea. Hindi yung marami kang level na nakuha sa games. Panginoon. Amen. Panginoong Jesus. Tagal natin inaaral ito, pero uhaw ka pa rin bang makilala siya? Amen? Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang buhay natin? Ang Panginoon po ay dakila. Ating tingnan ang Panginoon sa kapitulo pa lang ng chapter 5. Kasi alam nga naman, kunin mo ang Genesis hanggang Apocalypse. Bigo siya, ang hirap niyan. Pero yung mga kapatid, sa isang talatang yan, pwede na tayo magtapos eh. Pero dito sa chapter 5, pero hindi natin mababaybay ang lahat ng talata sapagkat mahaba po ang kapitulo. Pero kukunin po natin yung ilang mga sentrong pagpapakilala kung sino ang Panginoong Jesus through the Bible. Amen? Kasi ang Bible, given na po sa atin yan. Yan ay Word of God. Tama? Napauna ko nang sabihin sa intro. Una, basahin po natin ang verse 1 hanggang 9 ng chapter 5. Pagkatapos ng mga bagay nito ay nagkaroon ng pista sa mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngayon may isang tangke. Hindi ko alam kung lumutin. Sa tabi ng pintuan ng mga tupa, nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangahandusay ang marami. Take note, marami. Marami sa mga kanilang may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Gaano daw katagal may sakit? Meron akong napapanood sa TV, apostol daw siya at nagpapagaling. Huling napanood ko nagpapagaling ay yung may cancer sa buto at pagang-paga. Pinalakad pero hindi naalis yung bukol. Ayun daw tuloy-tuloy na lang, basta ipanalangin. Pero ating tingnan. Verse 6, nang makita ni Jesus
na siya'y nahahandusay. At mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Ba sa tangking yon kasi may nadalaw na anghel ng Diyos. Na kung saan doon sa lugar niya, sino mang kumaukaw ng kanyang tubig na may sakit, nagaling sa panahong yon. Kadapulasan, unahan. Yung iba nakarating na doon, ako napagyakyakanan na hindi ako makapunta doon. Yun ang sabi, di ba? Ngayon, verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Sarap sana ko kinaroon. Kaso lang ko kinaroon, di patay na ako ngayon. Wala rin. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Walang natira, ha? Yung mga nagpapagaling ngayon, may tira pa. No? Ari, walang katira-tira. As in, gumaling. Diba? At pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Siya. Kaya ang Panginoon, labagista ang Panginoon. Tama ba? Ay, sir, basahin ang Bible, ang dami mong doktrinang maikitang pagtutuwid. Ibig sabihin, ang Panginoon di nangingili ng Sabat. Tama ba? Bawal ang gumawa ng Sabat sa mga Hudyo, pero siya hindi. Kung kailang araw ng Sabat, saka nagpapagaling, talagang sinususot niya ang mga Hudyo. Mamaya, makikita pa natin yan. Verse 10. O, verse 9. Kuha na ko ng verse 9. So, anong idinidiin ko dito? Sa talatang ito. Ating lakdawan din ang verse 21. Verse 21. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Papansinin po natin na sa verse 3, in this lay a great multitude. Great multitude. Hindi iisa ho ang may sakit dito. Great multitude. Na mga pilay, mga bulag. Pero sabi ng verse 21, for as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Isang sa pagpapakilala dito sa Panginoon ay yung kanyang sovereign will. Are you with me? Ang daming may sakit. Hindi katungkulan ng Panginoon pagalingin silang lahat. Yung gusto lang niya. Tama ba? Ay yung nagpapagaling doon sa TV. Kung talagang totoo ka, sa ospital ka pumunta, ang daming may sakit dyan. Ang Panginoon nga hindi pinagaling lahat. Yung gusto lang niya. Bakit? Wala namang karapat-dapat sa Diyos. Dinampot lang ng Diyos. Tama ba? Kaya kung yung aalamin, kung yung spiritualisto, lahat ng tao ay may sakit. Pero salamat, mayroong pinagaling. Tama ba? Ang Diyos ay wala sa obligasyon pagalingin ang lahat. Siya'y namimili sa mga may sakit na pagalingin at yun ay biyaya. Bakit? Soberano ang kanyang kagustuhan. Kaya ang Diyos po, ang Panginoong Diyos po ay hindi genie. Na para bagkang sunod-sunuran siya sa gusto ng tao. Hoy! Manalangin ka't makiusap kay Jesus. Tama? Kasi kung didiyan mo po ang verse 3, in this lay a great multitude, not few of mga tao may sakit. Great, ang dami. Kasi doon po sa lugar niyan, nalimutan ko na yung dating pinag-aralan ko yung sa Bible School na yan. Kasi naging assignment ko yan. Ang dami talaga napunta doon may mga sakit. Kasi pag nakabalita ng albularyo, dinudumog. Yung sikat pa yung paring si namatay na rin.
Father Ruiz ba yan? O yung nagpapagaling dyan, talagang ang dami napunta doon. Hanggang ngayon, kahit Tuklaw, ang dami napunta doon. Pati baptist nga nagpapagamit doon. Di ka? Nagpangita kami eh. Di ka? Pati pala pastor, papagamot doon. Basta balitang magaling na Mexico, dinadayo. Abay, karanasan ko ng bata eh. Ayan, nanay ko isinama din. Saan ba yun? Sa Antipolo pa. May lugar dong, yung hinulugang taktak. Nung kami mag-break doon, lahat kayo may napataktak. Yung biglang nag-break yung aming driver yun, sa hinulugang taktak, kami napataktak. Ngayon, di ang nanay ko malabo ang mata. Aba, ay tinapalan. Dinis may talukap mata. Nung umuwi, kung hindi buhatin, lalong di makakita. Abay, nasisilam eh. Ay, utoy, nasa ka. Alam mo, ako'y lumpo, ako daw ipagagalingin. Tinapalan ng bat-bat, hindi ako makagalaw. Ayan, ay paniwalang-paniwala eh. Tapos may nabalitaan kami diyan, magaling na mediko diyan sa may mata, diyan sa may mata gulod itaas. Kita mo 'yan pagka ikay panganan papunta dito, may itaas doon. Akyat ako ng tatay. May hagda naman. Aba, meron daw siyang dahon nang makuha niya ay umidad na hindi nalalanta. Baka nga naman kalay mo, hindi lang nalanta ng gagamot na. Ano? Ay anong mali kung anong ginagawa sa dahon na yon? Baro ay kwento lang. Abay, nang interviewin eh, ikaw nga aking anak, inyo mapapagaling. Ay, oo, pag nung nakapagpagbuhay ng patay, nakapagmulat ng matang bulag, ay yung pag ang anak mo, ang dami naman kababayan, ito, sa awa, di pa rin nakakalakad. Tama ba? At nung mabulita ko, nung pantatlo naming balik, yung palang kanyang dalawang anak na kambal, parehong lumpo. Alam mo, wala yan. Hindi ko naiintindihan. Nung maunawa ko na lang, ako'y Kristiyano na. Sabi ko, paano ito? Paano ko pinangakuan ito nung paggaling kanyang anak dalawang lumpo? Alam ko, kailan ko na-realize yan, nung naging Kristiyano na ako. Hindi ho kayang manipulahin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya, kayo mga nagpapa-prayer request sa akin, sabihin, sa totoo na sa biyaya naman ng Diyos, walang tigil ang kapapanalangin sa inyo. Pero sabihin ko sa Diyos, Panginoon, ano ka? Ay, maawa naman kayo din eh. Dinggin niyo siya. Hindi ko pwedeng usupan, pilitin ng Diyos. Siya ay soberano. Siya ang hari, tayo kinahabagan lang. We're sinners saved by grace. Tama. Kaya ang Diyos ay dapat makita mong siya'y mataas, high view of God. Salamat kung isa sa mga may sakit, dinampot kang pagalingin. Tama ba? Kaya nga yung mga unsaved loved ones natin, di natin alam kung sino yun. Pero walang masamang ipanalangin natin yon. Tama ba? Pero yung iyong ikukulong ang Diyos sa iyong sariling kagustuhan, nauutusan mo siyang parang Jenny, nagkakamali ka. Search the scriptures to know Christ's sovereign will. Are you with me? Tama ho ba? Ano ang sabi ng verse 51? Tingnan niyo po, verse 21. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Kung lahat ng patay ay gustuhin, kaya niya. Kaya niya. Kaya nga nung buhayin si Lazaro, nilagyan ng pangalan Lazaro, bumangon ka. Ay kung sabihin niya, patay, bumangon ka. Ay pati ibang patay, babangon yon. Kaya may address Ay kung sinabing lahat ng patay, di lahat ay buhay. Tama ba? Hindi ho lahat ng patay sa panahon ng Panginoong Hesus, binuhay niya. Hindi ho lahat ng may sakit sa panahon niya, kaya niya, pero hindi niya ginawa. Diyan Diyos ay unfair, no. Blessing yun.
Wala namang karapat dapat na buhayin. Mind you, salvation is a matter of grace, not of justice. Dahil kung justice, walang pwedeng iligtas. Lahat makasalanan. Tama ho ba? Pero involved din ang justice doon. Bakit? Para lang hindi siya mali na ikidamputin, may namatay sa tayo mo. Kasi kung dadamputin ka ng walang dahilan at hindi kay Kristo, He is not just to justify the sinners. Are you with me? Ang lalim. Kaya nga search the scriptures. Are you with me? Verse 24, ang nasabi ng verse 24, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, na sa kanya'y nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Alam niyo ba ang Panginoon napakagaling? Lahat ng kanyang aktibidades, ginagawa niya yung means para maipaunawa yung kanyang gagawin. Bumuhay siya ng patay, pero mamaya pakikita niya yung doktrina. I-illustrate na yung kanyang ginawa. Ano ba ang tunay na pagbuhay sa patay? Tunay na pagpapagaling? Ay, ikaw ay maligtas. Are you with me? Ang pinakamahusay na kagalingan ay hindi yung pilay ay lumakad. Bakit? Kung ikaw man ay gumiling, pilay na kalakad, mamamatay ka pa rin. Yung ilong mo tumangos. Magkano nagastos? 3 milyon. Nung tag-araw, yung pala may wax, tumuyagis, mas lalong dumapa. Tama ba? Pagpalagay na tumangos ang ilong mo, mamamatay ka pa rin. Tingnan niyo ba yung mga sundalong kagwapo, pag napalaban, patayo, sayang ang tangos ang ilong, patay na agad. Abay, may sumagot naman saan, marami din mong pangong napapatay. Talagang tao, hanggang may debate. Gumawa ng ilustrasyon, nawala na agad yung ilustrasyon ko. Lahat, pagpalagay na ikaw ay mahirap na yumaman, ang suma total niyan, mamamatay ka pa rin. Pagpalagay na ikay nakaahon sa kahirapan at isang araw ikay naging mayaman, nung yumaman ka, 80 anyos ka na, wala rin. Lahat ang pwedeng makamtan mo sa lupa, mga minamahal, yan ay ilustrasyon lang para ipakita ng Diyos yung tunay na pinakamahalaga. Are you with me? Ang pinakamahalaga, yung ikaw ay gumaling sa spiritual. At yun ay ang Diyos ang dumadampot. Kaya magpasalamat ka kung isa ka sa may sakit na nadampot. Tama ba? Hindi naman natin gusto ang Diyos. Kaso lahat talagang tayo, ako'y bidang-bida na, hindi nyo lang alam. No? Marami nung ayaw sa akin . Okay. Verse 25. At katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon. At ngayon nga, na maririnig ng mga patay. Wala, parang makakapakinig ang patay. Kung hindi mo na nibubuhayin. Tama ba? Ginamit lang niya pintuan out of many na maraming sakit para ipakita mismo yung tunay na dakilang pinakamahalagang kailangan ng tao. Yung marinig ng patay ang kanyang tinig. Spiritual po yan. Mga minamahal. Ano sabi po ng verse 25? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga rinig at ang makarinig ay mga bubuhay. So, maging sa mga patay, hindi ho lahat ginusto ng Diyos buhayin. Hindi lahat ng mga may sakit ginusto ng Diyos gumaling. Kundi yung kanyang gustong pagalingin. Tama ho ba? Kaya mapalad ho tayo. Kung tayo ay naligtas sa napakaraming patay espiritual, sa napakaraming may sakit sa espiritual, ay ikaw ay isa sa nilapitan ng Panginoon
sa araw ng Sabat at gumaling. Kayo ba'y isa sa nilapitan ng Panginoon? Pero ang tingin ko, lahat sa inyo nasa Sabat. Ano? Pero ewan ko lang kung ang lahat ay gumaling. Bakit? Nangingilin na kayo eh. Ano? Pahingang-pahinga na kaya. Talagang hindi nawawala sa akin yan. Hindi naman nawawala sa inyo eh. Ano? So, ang una pong natin dapat makita dito, ang Panginoon, kasi search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. So yun ang maganda. Pag binasa mo ang Bible, talaga tinuturo na mayroong buhay na walang hanggan. Pero mind you, yan ay na kay Kristo din. Sapagkat ang tinatahanan ng anak ay tinatahanan ng buhay. At ang hindi tinatahanan ng anak ay hindi tinatahanan ng buhay. Si Kristo ang buhay, daan at katotohanan. Kaya know Christ through the Bible. Amen? Then number 2. Not only search the Bible to know Christ's sovereign will. Number 2, search the Bible to know Christ's sure will for the cured. Di ka't may gumaling dito? Ilang taon nang may karamdaman? Sino dito ang naligtas nung siya ay 16 years old pa lang? Ngayong asawa, pareho tayo mami. Kaya pala tayo ang kalooban. Ano? Ako'y naligtas din, ako'y 16 years old. Ibig sabihin, sa pagiging spiritual may sakit, ako'y 16 na taong may sakit. Tama ba? Sino ito naligtas nung 20 years old siya? Sino ito ligtas na? Wala yata tumamang edad din. Sino dito yung ligtas na? Check na pag namatay palangit. Oh, praise the Lord. Anong taon kayo naligtas? Kuya Alfred, ilang taon ka naligtas? Ibig sabihin, ito 38 taon sa karamdaman. Kayo po 30 taong nasa ilalim, 5 taon sa ilalim ni Satanas. Pero nyo ba nung gumaling, may payo ang Panginoon sa siya matapos ng siya pagalingin ng Panginoon? Nabasa nyo ba yan? Tingnan nyo po ang verse 14. Verse 14. Pakilagay. Sapagkat tinanong, sinong gumagpagaling sa'yo? Sino may sabi sa'yo, ikay umalis dyan? Ay araw na Sabat. Tinanong, hindi ko alam mayroong nagpaalis sa akin din eh. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Are you there? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Makikita natin mga kapatid dito yung sure will of Christ doon sa gumaling. Kapag talaga ang tao'y naligtas na o gumaling na, anumang uri ng sakit, huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Tama ba? Tama ho ba? Kaya sabihin, kaya kayo sumama dyan, daming-daming bawal. Yan o. Tama ba? Huwag kang mahirapan sa bawal kung hindi ka naman kasama doon. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung gumaling. Tama ba? Ang sinabi ng talata, pakibalik uli neng, sabi dyan, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Ano kang dating sakit natin? Si Kuya Alfred, ang sakit niyan bukod sa physical, yung bisyo niyan. Takaw sa alak. O ayan ang bilin sa iyo ngayon ng Panginoon. Mag-beer ka na lang. Yun ba? Sin no more. Ano ibig sabihin? Hindi ka magkakamali. Ibig sabihin, huwag ka nang pagharian ng dati mong buhay. Tama ba? Kung ikaw ay mahina sa babae, nagkakababae ka, sin no more. Tama ba?
Mahilig ka sa sigarilyo. Dati. Pero ngayon, nakilala mo si Jesus. Cigarette no more. Tama ba yan? Yang bibig mo, sa halip na pinapakilala si Kristo, nung wala pa kay Kristo, puro buhay na may buhay ang pinag-uusapan, sin no more. May asawa ka na. Huwag ka ng mga ngalabit ng iba. Kung Kristiyano ka. Sin no more! Tama ba? Tama ba? Gaya hindi naman lalaki. Huwag ka na rin mga ngalabit ng iba. Pero payag daw. Kung si Roselyn. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Ang liwanag eh. Kaya magbasa kayo ng Bible, mangungusap sa atin ang Diyos. Makikilala natin kung sino si Jesus. Just search the Scriptures. And the greatest discovery among discoveries is to discover the greatest person, the Lord Jesus Christ. Pinakikilala niya yung kanyang sovereign will. Pinapakilala din niya yung kanyang sure will. Tama ba? For the cured. Kayo ba'y gumaling na? Oh! Kayo ba'y gumaling na? Ba't ang paggamit mo ng cellphone para may sakit ka pa? Tama ba? Minsan nakakalungkot. Huwag kayo magagalit sa kanya kung kayo ay nagamit ng inyong Facebook ng mali. I-PPM ko talaga kayo. At sana nagpapasaway kayo, hindi kayo nagre-retaliate. Amen? Pakilagay nga sa English, parang gusto ko sa English. Kasi, you know, ano sabi po yun dyan? Search the Bible. Yan. Afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Gumaling ka na eh. Sin no more. Bakit? May warning. Lest a worse thing come unto thee. Baka mas lalo kang lumala. Tama ba? Dapat ang kay Kristo, pag ayos, hindi palala. Bakit? Lalo kung ikaw ay membro ng God is Able Baptist Church. Mahiya naman tayo. Tayo ay pinapanood, minsan nakakalungkot, magdadala pa ng problema, sa Facebook ilalagay. Abay, magmakahiya ka naman. Dala-dala mo ang pangalang Baptist. Dala-dala mo ang pangalang Jesus Christ. Hey! Paano maniniwala sa iyo ang tao? Eh, ganyan pala sa inyo. Bakit nalaman? Sa Facebook mo inilagay eh. Are you listening? Kung gumaling ka na, huwag ka magpalala. Ayaw ba ang lunas sa problema ay hindi problema uli? Ang lunas sa problema, siya sa atin mo baka ikaw ang problema. Imposibleng zero balance na hindi ka contributor ng problema. Laging may bahagi ka dyan. Kaya bago mo sisihin yung iba, siya sa atin muna, sarili mo. Bago ka magtataltak, magtok-tok ka muna. TikTok. Totoo yan. Mga kapatid, umiyak tayo sa kasalanan. Mahapis tayo sa kasalanan. Dahil maraming sisirain yan. Wala sa ating malakas. Wala dito sa ating hindi nagkakamali. Pero huwag nating pakalatin yan.
Ang ating pakalatin yung liwanag. Huwag yung dilim. Yung makapag-aayos, hindi yung makasisira. Yung makakapagtaguyod, hindi yung nagpapaok-ok. Are you with me? Afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more. Tama? Ilagay mo ako sa sitwasyon ko kayo nandoon. Ako yung lumpo, pinalakad ng Panginoon. Aba, ba't mo naman ako nagsasaklay pa? Namimiss ko kasi ako hindi nakakalakad eh. Tama ba? Halimbawa ako yung kitungin, pinakinis ang Panginoon. Aba, naglalagay ako ng pantal-pantal. Bakit? Namimiss ko yung kitungin. Kung talagang ikaw ay kinahilala na ang Panginoon, huwag mo nang mamamiss yung dating buhay. Iyakan mo na ang dating buhay kung sakaling hinihila ka pa niyang pabalik. Tama ba? Tama ba? Aliwanag. Ano? Part 2 ulit tayo? Saan nyo ba habang natagal, ako'y tuwang-tuwang magbulay ng Bible talaga. Yung Miyerkules nga, hindi ako makakatulog eh. Wala nga yung asawa. Kasi yung imik ng aking asawa, music to my ears. Sama ng patutuo ko, tinawanan lang ako eh. Okay. So, I do hope mga kapatid, maliwanag yung talatang yan sa atin. Tama ba? Gaano na tayo kalayo sa dati nating buhay? O isa, abot lura pa lamang. Thou art made whole, sin no more. Amen? Tama ho ba? Opo. Opo. Umiyak tayo sa Diyos. Lord, turo mo nga sa akin, ano bang aking... Alam niyo ba, walang mali na hindi kayang itama ng Panginoon kung anak ka ng Diyos. Walang lungkot na hindi kayang palta ng galak kung ikaw ay anak ng Diyos. Walang panghihinang hindi kayang palakasin kung anak ka ng Diyos. Balikan mo lang at malalim na intindihin ang iyong sarili. Tingnan mo si Jesus. Search the scriptures. Kasi minsan kaya hindi tayo makawala sa ating mga ganyan. Hinahanap natin simpatya ng tao, hindi Diyos. Nag-iipon tayo ng mga kalampi, pero hindi natin hinahanap si Kristo na siyang tunay na kalampi. Kaya minsan lalong nalakas ang loob mo sa mali kasi maraming naniniwala sa'yo. Hindi. Manahimik ka, aminin mong sarili ang iyong mali. Kay Jesus ka magpagaling. Huwag ho tayong magtago sa ating ngiti. Huwag ho tayong magtago sa kung anumang bagay na ating pinagtataguan. Magpakatotoo tayo kay Kristo nang ang lunas ay maging totoo. Tama ba? Kumusta kayo mga may mag-asawa dito? Kumusta kayo, Henry? Bilang na bilang nila, sila ay 16 months. Tama ba? 28. Kasi hindi ako nabilang eh. Siya ang bumilang. 28 months na siya. Ako, anniversary namin, hindi ko na maalaala. Mahalaga yun. Ang music ko, hindi lang naimik eh. Hindi mo alam! Kumusta po kayo? Ang pamilya dapat ay pamilyang masaya. Paano mangyayari? Sikapin. Paano mangyayari? Sikapin. Ano pagsisikap? Huwag mong tingnan ng iba. Ikaw muna. Sabi ng Bible, pag nakita mo ang puwing ng iba,
tingnan mo muna ang puwing mo. Dahil pag nalis mo ang iyong puwing, madali mo nang kayang alisin ang puwing ng iba. Pero hanggat ang puwing mo hindi mo naalis, hindi ka paniniwalaan ng iba. Muta mo nga sa mata, hindi umalis, tapos aalisin mo ang aking mata. Ang mata, muta sa mata. Tama ba? The principle is this: thou art made whole, sin no more. Tama ba? Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Ako'y dating maninigarilyo. Ba't ako maninigarilyo pa? Anong kinagigiliwan mo noon na dapat hindi mo na kinagigiliwan ngayon? Then number 3. Are you still there? Wala yung outline ko. Number 3 ay wala. Verse 17 to 23. Tingnan niyo po. Hindi kayo ang Panginoon yung nagpagaling ng araw ng Sabat. Datapwat sinagot sila ni Jesus. Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Kasi naintriga na nasamaan ng loob itong mga Pariseyo. Dahil ang Panginoong Sus hindi nangili ng Sabat. Kaya ang Panginoong Sus hindi Sabadista yan. Tama? Hindi rin siya saksi ni Jehovah. Di ka? Ganun ang maganda sa Bible, di ka? Siya'y Baptist. Amen? Oh, naniniwala ba kayo? Ako'y aalis na dito kung di siya Baptist. Siya bautismado ni John the Baptist eh. Oh, okay. Pag piniliwanag niyo sa mga kulto, patay kayo. Hindi nila ino-honor yan. Sa turo, makikita ng church na itinayo ng Panginoon ay Baptist. Kasi wala namang pangalan talaga inilagay sa church. Tapos sila kumuha, Church of God. Oh, pangalan ba yan? Hindi ba pangalan yan eh? Church of God, at the Iglesia ng Diyos, ba't mo ginawa pangalan? Tapos ang ginawa pangalan, sila na doon ang tunay na church. Kumuha ng talatang Church of God, ginawa pangalan, sila na daw ang tunay na iglesia. Yung turo. Tama ba? Ay galit na galit sa tithes. Ay merong naligtas na membro ni dating daan. Isinumbong yung klase ng giving kung bakit nag-aalisa na. Nalulula. At kinuha ko ang kopya. Pati yung pangalan nagpatotoo. Ano ba, ibinato ko sa kausap ko? Ganyan naman kayo, pagka tiniwalag na sa amin, naninira na. Ano sisirain pa sa inyo? If I were you, search the scriptures. Hindi ka madadaya. Bakit? Maikilala mo kung si Kristo eh. At ang lawak ng kanyang saklaw. Bakit? Old Testament pa siya na pinapakilala. Hanggang sa dulo ng Apokalipsis siya pinapakilala. At lahat ng nakasugnay sa kanya, malalaman mo bakit. Search the scriptures. Tama ba? Ngayon, pagdating dito sa verse 18. Dahil dito ngay lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Kalain mo yan. Ano pinagsisikapan ng Hudyo? Purihin si Jesus? Hindi. Patayin si Jesus. Tapos sasabihin yung lahat ng tao maka-Diyos, ayan. Tama ba? Sa panahon pa lang niya, hindi na talaga. Bakit? Yung persona mismo, nung hindi in-honor ang Sabat, gustong patayin. Sabihin ko sa inyo, maunawaan mo lang ang turo ng Biblia. Kalaban ni Kristo yung Sabadista. Tama? Bigay kayo hindi nangingili ng araw ng Sabado.
Ay si Kristo ay kinangili ng araw ng Sabado. Alam niyo ba, lahat ng katwirang hinihingi ng kautusan ginawa niya para sa atin. At nung magawa na niya, wala na. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya ang pagsamba, linggo na. Tama. Pero iba sa inyo, gusto pa rin Sabado eh. Bakit? Eh wala pag linggo eh. Tama ba? Iba ko lang kung Sabado yun. Ano that's? Ano sabi dyan? Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, may napadagdag pa pala kung bakit sila'y nag-aalimpuyos at gustong tirahin, patayin ang Panginoong Hesus. Try to imagine that. Ang pinapapatay lamang, masama. Kaya nga sila'y inaupa para patayin, di ba? Merong ganyang mayayaman. O kaya naman hindi mayaman, pero may nakursunadahan na nayayabang at masama, hindi alam may inuupahan na yun para patayin. Di baling upahang papatay, yung masama talaga. Pero anong ginawa ni Kristong masama? Bakit siya gustong patayin? Are you with me? Hindi lang daw dahil nilabag niya ang Sabat. Kundi ano? Kundi tinatawag din naman niya ng kanyang sariling ama ang Diyos. Yun palang tawagin mong ama ang Diyos ay may maliwanag na pakahulugan sa mga Hudyo. Ano yun? Na siya'y nakikipantay sa Diyos. Are you with me? Ano yung maikilala? Search the scriptures. Number 3. Ano na ako? 3. 3 muna. Kayo ha? Anong oras namin? Madali nyo na ako. Mabira kayo. Search the Bible to know Christ's supremacy. Supremacy. Ayaw ba si Kristo'y mataas, kapantay ng Ama? Ako ngayon, iba na makipag-style sa debate doon sa aming grupo. Nagtatanong ako, kita ko hindi talaga makasagot. Taranta eh. Naglagay ako ng, bakit ang Diyos lang ang tinawag na isang mabuti? Meron pa kayo mali-mali, ako'y minamasama, i-baptist din naman. Akala ako'y dating daan. Kasi nag-iba ako ng style eh. Walang klarong sagot. Tapos may pakimali-mali doon. Bakit nagalit ang mga Hudyo kay Kristo? Hindi lang siya inumabag sa Sabat, kundi inaangkin niya mismo. Sabi nila, hindi daw inangkin ni Kristo siya Diyos. Kaya nga siya babatuhin. Tama ba? Dahil inaangkin ni Kristo na siya'y mataas. Siya'y kapantay ng Ama. Oh. Ay, paano ngayon iglesia ni Kristo? Lagi pinagbaday malaki. Naku, kami kay international na. Ang ngayon. Sabi ni Eranio Manalo, yung kanyang sumunod sa kanya, kung hindi kami sa Diyos, bakit kami pinagpala ni Ama? Ba, sinagot ko eh. Aba, hindi nyo ba baka naman nalilimutan ninyo, minsang inalok din ang Panginoong Hesus ng yaman, pero tinanggihan niya. Tama ba? Tama ba? Ay kayo, sinumbot nyo na. Tama ba? Hindi ho yaman ang sagisag na pinagpala ka. Bonus lang yon. Ang tunay na pagpapala, nakilala mo kung sino si Jesus. Siya ay supreme being, equal with God, the Father. Magpakayaman-yaman mo na, magpakabantog-bantog mo ng relihiyon, hanggat hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos kaysa ng Ama, walang kwenta yan. Tama? Search the scriptures. In fact,
Paano ka maliligtas kung walang bugtong na anak na kapantay ng ama? Sino makapagbibigay ng kabanalang makapagbibigay ng kasiyahan sa ama kung wala siyang kapantay? Man, tama ba? In fact, kung ang Diyos lang ang ama, walang kaligtasan, bakit walang makakapag-provide ng kanyang kataasan? Pero may nakakapag-provide ng kataasan niya dahil may kapantay siyang kasing taas niya. Ang Diyos anak. Search the scriptures. Tama ba? Kaya sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Aba, sabi sa akin sa plano. Tapos sinabi ko, ang gulo nyo. Bakit? Akala ko sa inyo, si Kristo ang plano. Paano magiging kaisa ng Ama ang anak sa plano? Eh kung siya mismo ang plano. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Si Kristo daw ay nasa isip ng Ama sa panukala, pero hindi sa Diyos nakasabay ng Ama. Siya'y panukala lang. Hindi sa Diyos na kasama niya sa walang hanggan. Tapos, nung sabihin ko ang Ama at ang Anak ay iisa, sabi niya, sa plano. Oh, sabi ko, ang gulo mo. Ang gulo mo. Mas malabo ka pa sa tiyan ng pusit. Ano ba yung tiyan ng pusit? Yung may itim. Hindi ko sinabing mas malabo ka pa kay Gary. Mas malabo ka pa kay Eric. Sabi ko lang, mas malabo ka pa sa sabaw ng pusit. Sabi mo si Kristo plano. Tapos nung mabasa mo si Kristo at ang Ama iisa, magkaiba sila sa plano. Paano siya magpapantay sa plano? Siya na nga mismo ang plano. Oh. Sabi ko ninong ko malabo pa sa sabaw ng pusit. Tama ba? Ahil ba sundan mo kung plano lang? Kailan ba nagplano ang Ama? Nang walang hanggan. Kung kaisa siya, ibig sabihin magkasabay na nga sila sa walang hanggan. Ang sarap kausap ng mga yan. Usbaw-usbaw. Sabi nga doon, merong dong nagtanong, kayo pala'y kaso sosyal mga Baptist. Hindi mo na ako kausap. Akala niyo si Kristo, personal savior. Ba, may bodyguard kayo. Di nagkabulat-latan. Takay talaga, hindi nyo alam yung mga termino. Sabi ka, totoo na. Yung mga singit ng singit, hindi mo nakakaintindi. Tama ba? Personal bodyguard daw ang Panginoon. Ang social naman yung mga Baptist. Di pala alam yung personal savior. Ang nangyari, personal gwardiya. Kinama na. Sa mga minamahal, makikita po natin dito, ang Panginoon po ay pinapakilalang hindi hamak. Siya'y nagpakababa, pero hindi ibig sabihin, hindi siya marangal. Siya naman nagpakababa para lang tayo maligtas. Sa kanya nga bagay yung pagpapakababa. Bakit? Mataas siya Tayo hindi pwede yung pagpapakababa, inilalagay mo lang ang iyong sarili dahil mababa ka naman. Tama? Actually, salitang pagpapakababa, angkop lang yan sa Panginoon. Bakit? Siya naman talaga yung matayog Pero ikaw sa iyo, magpakababa ka. Bakit? Kaya naman nilalakipan tayo ng salitang pagpapakababa kasi mapagmataas ka Tama ba? Kung tayo man ay sinasabi magpakababa ka, hindi dahil mataas ka, kundi mapagmataas ka. Si Kristo ang tama as swak na swak. Lapat na lapat yung salitang nagpakababa dahil siya'y napakatayog, kapantay ng Ama. Para patunayan pa yan. Huwag ko nang basahin nyo kasi sabi ninyo, number 4 na agad Discern ko na kayo. Colossians chapter 1 verse 12. Tingnan po natin. Colossians chapter 1 verse 12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So, sige. Who hath delivered us from the power of darkness? Dali ha. Utay, mga batid. Okay.
Okay. Minsan naman, pag pinagmamadali ko, ang tagal. Di tayo magkaintindihan dito ha. Okay. Who hath delivered us from the power of darkness? Tingnan nyo mga kapatid ha. In His sovereign will, inalis tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. And hath translated us into the kingdom of His dear Son. Hindi tayo ang naglipat ng ating sarili. Hindi natin kaya. Amen? Minsan nga, bahay mo lang papunta church, di ka makalipat. Doon pa ka naman sa kaharian ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman. Verse 13. Tingnan niya, dinifinite na yung Son ha. In whom we have redemption. So, na kay Kristo yung katubusan. Through His blood, not good works, not by religion. Even the forgiveness of sins. Yung redemption, yun pala yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi ba ng dating daan tayo na may iniligtas lang sa kasalanan. Pero hindi pa sa impyerno. Pag sa wise, ganun mga yun. Talaga na obvious ang pagiging wise. Alam ba kung bakit ka dadalhin sa impyerno? Dahil ng kasalanan. Kaya nga iniligtas ka sa kasalanan para maligtas ka sa impyerno. Tama ba? Tignan niyo ang record ng Apocalypse 21:8. Ngunit sa mga duwag, binaybay ang lahat ng kasalanan. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Bakit sa dagat-dagatang apoy? Dahil ang binaybay na kasalanan. Kaya inililigtas ka ng Diyos sa kasalanan para hindi ka na ang bahagi sa dagat-dagatang apoy. Abay, ang sabi nila, iniligtas ka lang sa kasalanan, pero hindi pa sa impyerno. Ang lalim ang logic. Tama ba? Ba sinabi saan, ikaw Roselo, ikaw nasa lupa pa, ikaw ikiligtas ka na. Ba? Sa lalim talaga ng logic ng mga ito. Ako naman, ikaw kayo ligtas, sabay nasa lupa ka pa. Ano ba, sagot ko? Para ikaw. Pa-impyerno na, bagaman nasa lupa pa. Tama ba? Ako pag namatay palangit na, bagaman nasa lupa pa. Tama ba ka? Kaya nga walang hatol sa sino mang na kay Kristo. Pero ating verse 15. Hindi pinakilala siyang ating katubusan. Tingnan po ang kadakilaan ni Jesus. Who is the image of the invisible God? Hindi yung estatwa ni Maria. Amen? Hindi yung estatwa ni Nazareno daw. Na pinagpipistahan pagpista ng Nazareno. Nung kami pumunta doon, ang daming pinagtitinda. May itim, may mistisi, kung ano-ano. Ano ba ibig sabihin who is the image of the invisible God? Ang ibig sabihin niyan, yung hindi nakikita ng Diyos na sakdal, si Kristo lang ang pwede mag-represent. Bakit? Siya ay Diyos na sakdal din. Kaso hindi mo nakikita ang Ama, pero si Kristo ang invisible image of the invisible God. Christ is the visible image of the invisible God in His incarnation. So, sino yung sinesearch natin sa Bible? Siya dakilang persona na nagpakababa. The firstborn of every creature. Kita mo yan? Siya ang unang nilikha, saka naging manglilikha. Pag tinuntun niyo po sa Greek, ang ibig sabihin po niyang firstborn, ang ibig sabihin, first in rank. Ano ibig sabihin? Siya yung may pinakamataas na value sa lahat ng nilikha. Hindi ang ibig sabihin siya ang unang ginawa para maging katulong sa paggawa. Abay, nung kausap ko sa ni Hubert, tayo ng katwiran sa akin kahina naman ng Ama. Hindi pa makagawang mag-isa. Tama ba? Kala may gumawa pa ng kakatulungin sa kalumikha. Kasi mali ang intindi nila. Pakibilis naman ngayon ng konti. So verse 18. Para maunawaan natin yung firstborn na yan. Verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Okay. Sakyan natin pansamantala kung yun ang gusto nilang palusutin. Kung si Kristo ay panganay sa lahat ng nilikha, siya din ang panganay sa lahat ng nangamatay. Kung ibig sabihin nila ang panganay sa lahat ng nilikha, siya ang unang nilikha, edi si Kristo din pala ang unang namatay. Ayan tanong, si Kristo ba talaga ang unang namatay?
O yung kanyang kamatayan ang may pinakamataas na klase ng uri ng kamatayan? Bakit? Ang kanyang kamatayan ay para sa ating kaligtasan. Tama ba? Lahat ng gawa at personality na kaugnay kay Kristo, yan po'y hindi biro. Siya po ay supreme. Pakitaas na ulit, verse 16. Maliwanag ko baga? Kaya galit na galit yung mga sabatista dito. Tama? Kasi bakit ikaw ay tao? Nagkatawang tao nga. Kaya doon sa John, sige, stay nyo lang ha. Doon sa John chapter 10, nung sinabi ni Kristo, ako ang at may iisa, may nagalit ulit, di ka? Kung siya ay sabatuhin. Bakit? Kinikilala ni Kristo na siya ay Diyos. Kaya yung saksi, sabatista, iglesia, galit yan sa Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, mag-mormon na lang kayo. Sabi niyan, for by Him were all things created. Tingnan niyo yan. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him. And for Him, nilikha para sa Kanya. Ito lang po yung binibigyan natin. Search the Scriptures to know Christ's supremacy. Ang Panginoon po ay dakila. Amen? Nabasa na ba ang verse 17? Ano sabi ng verse 17? Nabasa na ba natin yung? And He is before all things. And by Him all things consist. Siya'y una sa lahat. Tama? Wala pang lahat mamaya, existence of God ang ating pag-uusapan. And by Him all things consist. Kaya pala ang lahat ay nabubuhay dahil ng Panginoon. Ganyan kalakas ang Panginoon. Ganyang kadakila ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang mundo ay patuloy ang pag-inog ng kanyang access dahil ng kapangyarihan ng nag-iingat nito. At yan pala'y ang Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Jesus sinasamba sa lugar na ito. Tama? Kaya dapat ang Panginoong Jesus ipinapangaral sa lugar na ito. Dahil ang demonyo nga ay nasamba sa Kanya. Imagine that. Nung mapakita at makita nila ang demonyo, sila'y nangangatal eh. Sa presensya ng Panginoon. Sila'y sumasamba. Aba, kaya daw sila sumamba sa Panginoon dahil sa pangalan ng Ama, daladala ng Anak. Talaga naman, nalusot eh. Sinamba ng demonyo si Kristo mismo. Tama ba? Kaya mga minamahal, dinidiin sa lugar na ito na si Jesus Christ. Pag sinearch mo ang Bible, search the Scriptures. Why? Nasabi ng talata natin, search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Number 1, unto I testify. Search the Bible to know Christ's sovereign will. Search the Bible to know Christ's sure will for the cure. Search the Bible to know Christ's supremacy. Then number 4. Nandiyan pa ba kayo? Yan, tuloy natin number 4. Search the Bible to know Christ's stressful character for those who don't know Him. Bakit? Alam niyo ba sa totoo na pag hindi kilala ang Panginoon, galit siya sa Panginoon. Are you with me? Nabasa na ho natin. Pinagsisikapan nila yung patayin ng Panginoon. In what sense? Ano yung ground? Kasi hindi talaga nila kilala si Kristo. Tama ba? Kaya lahat ng hindi interested, lahat ng hindi nag-govern, hindi lahat sumasamba kay Kristo, magpakayaman-yaman mo na. Pabigat sa iyong buhay ang Panginoon. Kaya kung si Kristo, mga kapatid, ay isang abala sa inyo, don't tell me you know Him. Tama ho ba? Hindi ho niya kilala. Ano po, may isang tao ang God-arise na sinasapian ng demonyo, legion ang sumapi. Na walang makapagpatino sa kanya. At nang siya'y gumaling, di ba?
Nadaramta ng matino, ng damit matino, dumating yung may-ari ng babuyan sapagkat yung demonyo prayer request din pala ang demonyo. Ang request ko po, Jesus, pag ako'y pinalabas niyo dito sa taong ito, doon ako sa baboy pupunta, may prayer, answered prayer. Kalain mo yun? Ang demonyo may answered prayer, ikaw pa namang anak ng Diyos. Ang walang answered prayer, di ba? Oh, nag-request yung demonyo your prayer is granted. Tama? Nag-alma yung mga baboy. Hanggang tumalon sa bangin. Nagalit yung may-ari ng baboy. Alam ko taga saan? Taga saan yung may-ari ng may babuyan na yun? Yun ang hindi ko na-research. Saan kaya yun? Basta suro-suro yun. Andun yung maraming baboy Sa dagatan, marami din may baboy Pero sa mundo, daming mabababoy ang ugali. Okay, ngayon, di umalis. Sumapi, nahulog. Dumating ang may-ari. Ay, ano nangyari? Sa mga baboy ka? Ayun, dinimonyo. Mag-iingat kayo pagkain yung mga gaya na hindi nyo pinagamit kay Kristo, didemonyohin talaga yan. Yan ang magandang mensahe dyan Pag yung inyong inaalagaan, hindi nyo pinapagamit kay Kristo, Percival, baka kayo kung ano-anong sakit ang dumating, hindi nagtatays yung marami doon. Yan, dinimonyo tuloy. Ano? Ay ba sabi? Dahil nawala ang baboy, hindi nakita niya yung taong magtagal na naghihirap dahil napupusis ng demonyo. Nakita niya wala ang baboy ko. Tama ba? Sa totoo na maraming tao, gayaan. Mas mahalaga sa kanila yung kanilang ganon kaysa mga taong napapatino. Tama ba? Ito pa ang masaklap. Ano sabi ng may-ari? Panginoon, pwede ba umalis ka na sa amin? Umalis ka na? Salot ka Salot ka. Ang galing-galing ng aking baboy. Dami. Hindi kayo pumunta dito? Ubus ang baboy ko. Panginoon, alis. Kisalot sa amin. Ayaw ba maraming tao? Si Kristo hindi kilala. Salot siya sa kanyang buhay. Kaya maraming tao, abala si Jesus sa kanilang buhay. Galing-galing kami magkakasamang pamilya din Mapangaralan lang, iniiwanan na kami. Salot yung pastor na yan. Kundi lang pugi. Ang dami-daming pinapasama sa Panginoon dahil naabala yung kanilang buhay. Nagulo yung kanilang patas. Kasi hindi mo kilala Sa totoo nito, sabihin ko sa inyo, si Kristo ay unwelcome, stressful sa mga taong hindi siya kilala. Tama ba? Naiiyamot. Tama ba? Maliwanag ko ba? Kayo ba'y kinakayamutan na rin ang dahil kay Kristo? Di ba? Maganda sana yung kinakayamutan natin dahil kay Kristo. O kaya naman yamot na yamot sila kay Kristo dahil mo rin. Tama ba? Maliwanag ko ba gayon? Search the Bible to know Christ's stressful character for those who don't know Him. Si Paraon, dikat galit na galit din sa Diyos nung sinasalot. Kasi ang tao ayaw maabala sa kahibangan, sa kasalanan. Kaya pag nakialaman Diyos, galit na galit. Hindi nila alam ng tunay na galak ang Diyos. Last, yun. Yan ang tunay na kagalakan, Pastor. Search the Bible to know Christ, stressing the real nature of the sinners. Dito po, idiniin ng Panginoong Jesus kung ano talaga yung likas ng taong makasalanan. Kaya makikilala mo na ang tao kung kilala mo ang Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Basahin po natin ang verse 40. And ye will not come to me that ye might have life. Ang tao ay ayaw at di kayang lumapit kay Kristo para maligtas. Bakit? Yan kasi ang likas ng kasalanan. Wala kang hilig sa Diyos. John 3:19 na parito ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang kadiliman sapagkat masasama ang kanilang
mga gawa. Ang Panginoong Diyos po ang nagdidiin, nagpapaliwanag kung anong buhay masama meron ang tao sa pagiging makasalanan. Tingnan po, verse 41, I receive not the honor from men. Kaya wag ho tayong apektado ng sasabihin ng tao, kaya ayaw ko ng ganyan. Tanungin niyo po nga yung asawa. Siya hindi makatiis. Maraming nabato sa akin. Hindi lang unbeliever. Pero ayaw kong patulan. Bakit? Hindi man ako yun eh. Yung kanila sinasabi, hindi naman ako yun eh. Bakit kita papatulan? Tama ba? Ang sabi, ang pumatol sa luko'y luko ka rin. Magaling kung pogi ka, papatulang kita. Tama? Sa totoo na hanggat hindi naman totoo yung sinasabi mo, bita kong kapa-apekto. Hindi. Ako'y maglilingkod. Gagawin ko yung tama. Bakit? Ikaw at ako, pareho tayong haharap sa hukuman. Ang Panginoon na magsasabi kung sinong magaling. Hindi ikaw at hindi rin naman ako. Tuloy lang tayo sa paglilingkod na ating ginagawa. Para yung binigay na illustration kayo, kung totoo yun, yung uwak daw, napatong si babaw ng agila. Tama? At kinakagat yung liig, sinasaktan, pero ang ginagawa ng agila, hindi siya nag-exert ng effort para maalis yung uwak. Ang ginagawa niya, siya'y lumilipad ng mataas. Lipad lang ng mataas hanggang yung uwak hindi na makahinga dahil tumataas ka at nalalaglag ng kanya. Huwag ka magpakabagod sa mga nagkikritik sa iyo. Ituloy mo lang yung paglilingkod mo, titigil din yan. Titigil din yan pag hindi na makahinga. Tama ba? Tuloy lang ang lipad. Lipad lang, lipad. Amen? Huwag kang titigil. Yung mga bunganga ng mga ititigil din yan. Mas magandang magpatigil ng bunganga ng mga yan ay si Jesus. Huwag ikaw. Tama ba? Ngayon, ano sabi? Verse 42, but I know you, that you have not the love of God in you. Kaya pala galit na galit mo para sa'yo, gusto siyang patayin. Religyoso, pero hindi naman mahal ang Diyos. Kasi alam ng Diyos, wala naman talaga kayong pag-ibig sa Diyos. Amen? Alam mo, ang Panginoong Sus, kaya dapat makilala mo Panginoong Sus, siya nakakakilala ng tunay na likas ng taong makasalanan. Kahit magtago pa yan sa magandang relihiyon. Tama? Kaya tayo, dito ako magtatapos, di ko nababasahin lahat. Ito ko'y patapos na eh. Tayo, mga minamahal, huwag ho nating hanapin lagi ang palakpak ng tao. Kung mali ka, huwag mong itago sa magandang pagsasalita mo sa iyong kapwa para lang may lumampi sa'yo. Minsan may mga ganyang dealing eh. Para lang mapagtakpan yung kukuha ka ng simpatya ng iba. Hindi mo naman sinasabi yung totoong nangyayari. Tama ba? Kaya naman, ang mangyayari, lusaw na yung pinagsasasabi mo sa ibang kapwa. Pero hindi mo naman sinasabi yung totoo mong kalagayan. Hindi ka gagaling dyan. Hindi ka agila, ikaw yung uwak. Ang maganda, hanapin mo ang Panginoong Hesus na siya magsesettle ng bulok ng buhay ng tao. Pag naayos ka ni Jesus, hindi na problema pakikipag-ayos sa kapwa. At kung ayaw pa rin ng tao na makipag-ayos sa iyo, gayong inayos ka ni Jesus, hindi mo na problema yon. Kasi wag mo antayin ang palakpak ng tao. Ang kilalanin natin si Jesus. Search the scriptures. Amen? Tama ho ba? Kasi, bistado ho tayo ng Diyos lahat. Walang tago sa Panginoon. Alam niya ang eksakto nating kalagay. Tayo masama. Ang kabutihan lang natin ay ang Panginoon. Tayo ba'y manalangin? Mapagpala naming Ama, sana po, sa kapitulo